Hi Miss Fujiko, magandang araw po sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig rito sa iyong channel. Ako nga pala si Rob. Isa rin ako sa inyong masugid na tagapakinig. Gusto ko rin sanang magbahagi ng aking kakaibang karanasan noong panahong nasa high school pa lamang ako. Tungkol ito sa mga pinsan ng best friend ko. Ang best friend ko po ay lalaki, si Tony. Meron siyang 3 pinsan na mga babae. 2 doon ay magkapatid. Sina Lalaine, 22 years old, at si Leia, na 20 years old. Ang isa naman ay nagmula sa isa niya pang tiyahin. Siya si Abigail, 17 years old at kaklase ko rin. Nasa grade 6 pa lang ako noong makilala ko yung si Tony. Lumaki at ipinanganak sa Maynila. Meron siyang 2 kapatid, isang babae tapos isa namang bunsong lalaki. Noong lumipat sila sa lugar namin ay agad silang nakilala dahil sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng pamilya ng kanyang ina. Pagkarating kasi nila ay agad ipinarenovate ang bahay ng kanyang lolo at lola. Tapos binili nila yung isang malawak na lupain malapit sa munisipyo at nagpatayo ng malaking bahay doon. Dahil sa medyo bata nga ako noon, kaya naman puro lang ako pag-iisip kung ano kaya ang hanap buhay ng kanilang pamilya. Bakit biglaan ang pag-unlad nila? Samantalang kilala namin ang pamilya ng kanyang lola na mahirap na magsasaka lamang at sa bundok talaga sila nakatira. Nagpatayo rin sila ng negosyo at may sarili silang malaking bangka na kanilang naging service. Kung gaano kabilis ang kanilang pag-unlad, ay tila ganun din kabilis binawi. Isang araw, nakita ko na lang na may grupo ng mga albularyo na nagpunta sa kanila. Nagsagawa ng ritual, tapos nagkatay sila ng 5 malaking baboy. Alay raw yon sa kaluluwa ng namamarusa sa tatay ni Tony. Pero sa tingin ko, ay wala yung naging epekto. Dahil 1 linggo lang ang lumipas, ay nakita kong isinugod ang tatay ni Tony sa ospital. At ilang araw lang uli ang lumipas, ay nakita kong may lamay na sa kanilang bahay. Patay na ang ama ni Tony. Dahil sa laki ng kanilang binayaran at gamutan sa tatay ni Tony, kaya lahat din ng kanilang ipon at naipundar ay nagastos nila. Maging ang negosyo ay nagsara at naibenta ang kanilang bangka. Pero kahit halos wala nang natira sa kanila, ay baon pa rin sila sa utang. Kaya nasimot talaga ang perang meron sila. Kaya nagdesisyon ang nanay ni Tony na magtrabaho sa abroad para kahit papaano ay makabayad sa mga natitirang utang at magawang suportahan ang pangangailangan ng 3 anak. Ang ginawa ng kanilang ina ay inihabilin sila sa mga pinsan ni Tony. Si Tony ay doon napunta sa kanyang tiyahin na kapitbahay lang namin. Kaya kami nagkakilala ni Tony at naging magkaibigan. Doon ko nalaman na parang hindi pamangkin ang turing sa kanya ng kanyang tiyahin. Ginawa siyang katulong. Halos mag-aalas 10 na ng gabi ay gising pa siya dahil sa dami ng ipinapagawa. Kapag utusan naman siya na mangahoy, ay gustong mapuno niya yung ilka nilang kamalig ng panggatong. Kaya madalas ay tinutulungan ko siyang mangahoy para matapos niya ang mga ipinapagawa sa kanya at may oras kami para mag-practice ng gitara. Tuloy ang aming pagkakaibigan hanggang susumapit ang panahong nasa high school na ako. 2nd year high school na ako noon. Si Tony naman ay 1st year dahil ahod ako sa kanya ng 1 taon. Umuwi noon ang kanyang mama galing sa abroad. Sinabi ni Tony na doon na lang siya titira sa bahay nila at papadalhan na lang siya ng pera buwan-buwan pang budget sa pagkain. Ayaw niya raw na doon sa tiyahin niya dahil hindi siya makapokus sa pag-aaral kung pagkarating pa lang sa bahay
ay puro utos na ng kanyang tiyahin ang kanyang haharapin. Pumayag naman ng kanyang ina. Tapos sinabing yung 3 pinsan niyang nakatira sa bukid ay sa bahay na lang daw nila papatulugin para may kasama rin siya sa bahay nila. Noong muling magpasukan ng klase ay doon na nga si Tony tumira sa bahay nila. Second year na siya, noong ako naman ay third year. Madalas pa rin kaming magkasama at nagpa-practice ng paggigitara. Wala ring problema kahit pamagdamag kaming maggitara sa bahay nila dahil wala na ang tiyahin niya na magagalit. Hindi tulad noong doon pa siya nakatira sa tiyahin niya na makita lang kaming nagigitara ay kung ano-ano agad ang iuutos sa kanya. Madalas ko ring makita roon ang 3 pinsan niya. Isa sa mga pinsan niya ay si Abigail. Matanda siya sa akin na 1 taon, pero magkaklase kami. Maging ang 2 pinsan ni Tony ay mas matanda na ang edad kaysa dapat na edad ng mga high school. Lahat kasi sila ay late nang nagsisimula sa pag-aaral dahil galing sila sa bukid. Masyado pang bata kapag 7 years old ay lalakad na ng 1 oras para bumaba sa bayan at pumasok sa eskwela araw-araw. Kaya nagpapalipas muna sila ng ilang taon bago magsimulang mag-aral. At dahil sa medyo nakakaangat naman sa buhay ang pamilya ko, kaya sa tuwing masarap ang ulam namin, ay binibigyan ko si Tony. Sineshare niya rin yon sa mga pinsan niya, kaya tuwang-tuwa rin sa akin ang mga pinsan niyang dalaga. Hindi ko pala nabanggit na may lahing Espanyol ang pamilya nila Tony. Kaya mapuputi sila at makikinis. Maging ang mga pinsan niyang babae na kahit taga-bukid ay talagang hindi papahuli ang ganda at pagiging makinis kahit pa ikumpara sila sa mga dalagang nakatira sa sentro. Isa sa mga dahilan ng pagtambay ko palagi kila Tony ay ang mga pinsan niya. Madalas kasing nakasando lang sila kapag nasa bahay. Kaya madalas kong makita ang kanilang hubog at minsan ay kaunting pasilip sa mga magagandang tanawin. Isang araw noon, pagkalabas sa klase, ay umuwi lang ako sa bahay para magbihis. Tapos nagpunta na ako kina Tony para ayain siyang mag-basketball. Ang bahay nila Tony ay madalas hindi nakalak ang pintuan sa likuran sa may kusina. Pero may matigas ang pinto na kapag hindi mo alam ang tamang teknik ng pagbubukas ay aakalain mong nakalak yun sa loob. Pagkarating ko doon ay agad akong kumatok at dumiretso sa kwarto ni Tony. Wala siya roon. Wala rin sa sala. Tapos narinig kong may naliligo sa banyo. Kaya naisip kong baka si Tony yon. Umupo na lang muna ako sa may sala para hintayin siyang makatapos maligo. Tahimik lang akong nakaupo sa kahoy na sofa. Narinig kong bumukas ang pinto ng banyo. Ilang saglit pa, ay nakita kong ang pinsan niyang si Abigail yon. Nakabalot ng tuwalya ang ulo. Ganon din ang katawan. Hindi niya pala ako napansin kaagad, kaya noong makita niya ako, ay napaiktad siya at nadulas sa tiles sa sahig ng sala. Nag-aalala ako dahil bumagsak siya sa may sahig. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko dahil maliban sa pagkatanggal ng tuwalya sa ulo niya, naalis rin ang nakabalot sa katawan kaya malinaw kong nakikita ang lahat ng walang hadlang. Noong napaiyak siya sa sakit, ay doon ako natauhan. Dali-dali akong lumapit at dinampot ko ang tuwalya at ibinalot muna sa kanyang katawan. Ang sabi ko pa, napaka-clumsy mo naman. Ha? Ako clumsy? Eh ikaw itong nanggugulat. Sabi ko naman, hindi kita ginulat. Akala ko nga nakita mo doon pa lang sa malayo. Hindi kita nakita, kaya nagulat ako nung mapatingin ako sa sopa na merong taong nakaupo. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Sabi ko naman,
Pumunta ako rito dahil may usapan kami ni Tony na maglalaro ng basketball. Kaya akala ko ay siya yung nasa banyo, pero ikaw pala. Nasaan ba siya? Umalis para maigib ng tubig sa may inumin. Aray ko, Rob, nabalian yata ako ng buto sa paa. Sabi ko naman, okay lang ba sa'yo na buhatin kita papunta sa kwarto? Para naman makapagbihis ka muna bago ko hilutin ang paa mo para hindi mamaga. Oo, sige. Wika niya, kaya dahan-dahan ko na siyang binuhat papatayo. Mabuti naman at isang paa lang ang masakit, kaya nailakad niya pa ang isa. Inalalayan ko na lang siya na makalakad hanggang sa kwarto. Tapos sabi ko, sige, maiwan muna kita para makapagbihis ka na. Ang sabi niya naman, bakit may maitatago pa ba ako sa'yo? Nakita mo na ang lahat kanina. Huwag ka nang lumabas. Saglit lang ako magbibihis. Alalayan mo na lang muna akong lumapit sa may cabinet para makakuha ko ng damit. Noong makakuha na siya ng damit ay inalalayan ko siyang makaupo sa kama. Tapos doon na muna po humarap sa may bintana. Noong makatapos naman siyang magbihis ay inalalayan ko na siyang ilabas muli papunta sa may upuan sa may sala. Hinilot ko na lang ang paa niya at mukhang naipitan lang ng ugat kaya pinahiran ko lang noong maanghang na pangpahid tapos binalutan ng tela. Hindi na rin naman daw masakit masyado. Ilang saglit pa ay dumating naman si Tony galing sa pag-iigib. Sabi niya pa, anong nangyari sa'yo, Ate Abby? Nadulas ako sa tiles. Baka basa kasi ang paa ko dahil galing ako naligo. Mabuti at narito si Rob. Tinulungan niya ako makatayo. Ang sabi naman ni Tony sa akin, Rob, kanina ka pa rito? Oo, kanina pa. Tagal mo eh. Pasensya na, hindi ko naman alam na wala palang tubig sa inumin kaya umigib muna ako. Tara sa basketballan, maaga pa naman. Makakalaro pa tayo kahit isang game lang. Wika niya at nagpunta na kami sa court. Isang araw noong laruan uli kami ni Tony sa sala at nagkukwentuhan. Ang sabi niya, yung totoo, bakit gustong-gusto mong narito tayo nakatambay sa amin? Pwede naman sa inyo, mas presko roon. Sabi ko naman, as gusto ko rito, tahimik. Uwe, oo nga. Depensa ko naman. Muli siya nagsalita. Akala mo hindi ko alam no? Kaya gusto mo rito dahil gustong-gusto mong nakikita ang mga pinsan ko. Lalo na rito sa bahay. Dahil maiiksi sila magsuot kapag nasa bahay lang. Tumawa naman ako at sabay-sabing, oo, kasama na rin yun. Sabi niya naman, edi halika rito, bilisan mo. Magdahan-dahan ka ng kilos at huwag ka magsasalita. Sabi ko naman, bakit saan ba tayo pupunta? Huwag ka nang maingay, sumunod ka na lang. Wika niya. Kaya agad akong tumayo at sinundan siya. Naggulat ako noong makitang pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga ate. May isang malaking double deck ang kwartong yon. Nasa itaas natutulog si Abigail. Nasa babang deck naman sina Ate Lalene at si Leia. Mahimbing ang tulog nila. Natutulog kasi sila pagka-uwi galing sa eskwelahan. Talagang pagod na pagod sila. Pareho rin silang nakasando at wala nang ibang dahil mainit ang panahon at wala ring electric fan sa kwartong yon. Kaya naman marami akong nakikitang magagandang tanawin. Sumenya si Tony na wag akong maingay at maiwan muna roon at lalabas muna siya. Kaya naman tahimik lang akong nakatayo sa may gilid hanggang sa biglang yumakap si Leia kay Lalene sa katawan. Tapos hinawi naman ni Lalene ang kamay ng kapatid at nahila, palihis ang suot na sando. Kaya naman lumitaw ang isang bahagi ng magandang tanawin. Napalunok ako ng laway at nag-init sa aking nakita. Noong makita kong muli silang gumalaw na mukhang magigising na, ay dali-dali na akong lumabas ng kwarto. Sabi naman ni Tony, pawis na pawis ka.
Sulit bang panonood? Sabi ko naman, oo, papagising na sila kaya luwabas na ako. Ilang saglit pa, narinig namin nagkukwentuhan ng magkapatid. Tapos lumabas na silang tatlo sa may kwarto. Sabi naman nila kay Tony, Tony, wala ba tayong merienda? Sabi naman ni Tony, wala eh, pero heto si Rob, mukhang manlilibre to ng tinapay. Wika noon at kinindatan ako. Mukhang sinisingil ako sa magandang pagkakataon na ibinigay niya sa akin kanina. Kaya sabi ko na lang, oo, ito pera, ikaw nang mabumili. Agad namang kinuha ni Tony ang hawak kong pera at umalis para siya nang bumili ng tinapay. Tumapit naman sa upuan kong sofa si Lalyn at iniyakap ako mula sa likuran. Sabay sabing, salamat Rob ha, napakagalante mo talaga sa amin. Hindi mo kami pinagdadamutan sa pagkain. Salamat. Wika noon at dinampian ako sa pisngi. Pero mabilis lang. Si Leia naman at ganun din ang ginawa. Tapos tinignan ko si Abby kung gagayahin niya rin ba mga pinsan niya. Sabi naman ni Lalyn, Abby, hindi ka ba magte-thank you kay Rob? Sabi niya naman, thank you. Pero hindi na lumapit sa akin at pabulong pa ang pagkakasabi. Tumango lang ako. Noong dumating na si Tony ay kanya-kanya na ang timpla nila ng kape. Sabi naman ni Abby, Rob, gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Sabi ko naman, hindi na, uuwi na rin muna ako. Kanina pa ako dito eh, para hindi naman ako hanapin sa bahay. Okay, sige, salamat sa pamerienda ha. Sagot niya naman, tapos umalis na ako. Halos palaging ganoon ang sitwasyon araw-araw. Kapag marami kaming ulam sa tanghalian, inagdadala ako para sa kanila. Pero sa hapunan na nila yon inuulam. Madalas rin ay nilalambing nila ako. Hinihilot-hilot sa ulo o di kaya sa kamay. Bilang pasasaramat daw nila iyon sa kabutihang loob ko sa kanila. Isang araw noon at naroon ako sa bahay nila Tony. Sabi niya, Tol, di ba birthday mo na sa may Sabado? Anong plano mo? Sumabat naman si Ate Lalyn. Rob, painom ka naman. Halos di ko na maalala kung kailan ako huli nakatikim ng alak eh. Ang sabi ko naman, ang totoo, wala pa akong plano. Pero kung gusto nyo, edi maghahanda ako. Pero kayo magluluto. Sabi naman ni Ate Leia, anong lulutuin namin? Magluto tayo ng pansit, tapos bibili ako ng isang buong manok. Hahatiin nyo yon, ang kalahati ilalagay sa pansit, ang kalahati naman ay lutuin nyo bilang tinola. Damihan nyo na lang yung sabaw at papaya para masolve tayo. Anong iinumin at pupulutanin natin? Sabi ko naman, bibili ako ng isang long neck na tanduay tapos ikira na lang siguro sa pulutan. Ayos na ba yun? Sabi naman ni Lalyn, oo Rob, ayos na yun. Ang mahalaga ay meron lang tayo mapagsaluhan. Di sige, sagot ko pa. Matapos namin magkwentuhan ay nagpunta ako sa bahay ng lolo at lola ko. Ang lolo ko ay isang sabungero. Ang lola ko naman ay nagpapautang ng pera, kaya meron din siyang sariling income. Una kong nakita si lolo nagpapakain ng kanyang mga manok na panabong. O apo, napadalaw ka, anong meron? Kasi Pulo, birthday ko na sa Sabado. Mukhang wala namang balak maghanda si mama. Balak ko sana ay magpapa-snack na lang ako sa mga kaklase ko. Kahit tag-iisang puto lang at palamig. Ayos na yun sa kanila. Ganun ba? Di heto panlibre mo sa mga kaklase mo. Sagot ni Lolo sabay abot sa akin ng 500 pesos. Salamat po rito, Lo. Happy birthday, Apo. Pagbutihin mo ang pag-aaral, ha? Oo naman po, Lo. Sagot ko pa, tapos iniwan na niya ako dahil pupunta pa raw siya sa kumpare niya. Noong lumabas na ako, nasulubong ko naman si Lola. Sabi naman niya, anong ginagawa mo rito, Apo? Lola, baka pwede pong maglambing. Birthday ko lang kasi sa Sabado. Balak ko sana magpamerienda sa mga classmate ko bukas.
Total wala namang handa si mama kaya manlilibre na lang ako. Kahit putot palamig. Ganun ba, Apo? O heto panlibre mo sa kanila? Maraming salamat po, Lola. Sige po, alis na po ako. Okay, sige. Sagot niya at nagtuloy na siya sa loob ng bahay. Natuwa ako dahil 500 pesos din ang binigay ni Lola. Ibig sabihin, pwedeng gandahan ko ng kaunti ang handa ko sa aking birthday kina Tony. Sumapit ang Sabado ng umaga. Nagpunta ako kina Tony. Sabi ko sa kanya, "O Tony, nasaan ang mga ate mo? Umuwi muna sila sa bukid kahapon. Gagawa raw sila ng suman para sa'yo, para may maiambag sila sa birthday mo. Pero mamayang tanghali ay narito na mga yon." "Bakit?" "Tony, puntahan mo ako mamayang mga alas 3 sa bahay. Samahan mo kong bumili ng mga lulutuin natin panghanda sa selebrasyon ko mamaya. Heto ng isang long neck ng tanduay at isang coke, dinala ko na. Para mamayang hapon, puro pagkain na lang ang bibilihin natin." "Okay, sige tol. Pupuntahan kita mamaya sa bahay nyo, bago pa mag alas 3. Okay, sige, hintayin kita doon." Sagot ko pa at umalis na. Kinahaponan nga noon ay naroon na si Tony sa bahay. Tapos dumiretso na kami sa talipapa para bumili ng mga kailangan. Bumili ako ng isang buong malaking manok, 1 kilong pansit, at tig 1/4 na kilo ng atay at balon-balunan, at kikiam para sa sahog ng pansit. Tapos isang pirasong katamtamang laki ng tuna na ipapaihaw para sa pulutan. Sabi niya naman, "Teka, akala ko ba chichirya lang ang pulutan natin?" Ang sabi ko naman sa kanya, "Hindi na, dahil nakadilihensya na ako ng pera. Yung manok ay iaadobo na natin. Adobo na lang yun lahat, sa may gata at maraming sili, para pwede sa pang-ulam at pwede rin sa pulutan." "Oo talaga tol, big time ng handa ng selebrasyon mo ah. Hayaan mo na, tayo-tayo lang din naman ang kakain." Bika ko pa, at agad na kaming umuwi. Pagkarating sa bahay nila ay naroon na ang 3 pinsan niya. Ang sabi nila Lane, "Hi Rob, happy birthday." Wika noon sabay halik sa pisngi ko. Ganun din ang ginawa ni Leia. Pero si Abigail ay bumati lang, hindi lumapit sa akin. Noong malaman nila ang mga lulutuin ay tuwang-tuwa sila. Tapos sabi ni Leia, "Rob, may regalo rin kami sa'yo. Pero hindi ito binili, pinaghirapan namin to. Ito rin ang dahilan kaya umuwi kami kahapon para gawin ito." Iniabot nila sa akin ang maliit na bayong na yari sa buri. Tapos ang laman sa loob na maraming suman. Sabi ko naman, "Wow, suman, paborito ko to ah." "Oo, alam namin, kaya gumawa kami niyan para sa'yo. Kumuha kayo nito ng mga iiwanan rito dahil iuwi ko sa bahay ang iba." Sabi naman nila Lane, "Hindi na kailangan. Nag-uwi rin kami niyan dito ng 15 piraso pang merienda. Kaya iuwi mo na lahat yan sa inyo." "Hala, salamat. So paano? Iwan ko na kayo dyan. Kayo nang bahala sa pagluluto ah. Balik na lang ako mamayang mga alas 5. "Oo sige, kami nang bahala dito." Sagot naman ni Ate Leia. Tapos umuwi na muna ako sa bahay namin. Kinahaponan nga, pasado alas 5, ay nagpunta ako sa bahay nila Tony para sa aming mini celebration para sa birthday ko. Pagkarating ko roon ay bagong ligo na silang lahat. Nakahain na rin sila mesa lahat ng pagkain. Kinantahan nila ako ng happy birthday song saka nagsimulang kumain. Makikita ang malawak nilang ngiti, tanda na nag-e-enjoy talaga sila sa kanilang kinakain. Lalo na sa pansit na marami talagang sahog at may repolyo at carrots at bagyo beans na halo. Noong matapos magkainan ay itinuloy na agad sa inuman. Pero doon na kami sa may sala ng inuman. Yung inihaw na isda at manok na adobo sa gata ang pulutan. Nagpabili rin ako ng yelo para sa tubig at sa coke na iinumin namin. Panay ang biruan at kantahan namin. Dahil may gitara nga kami roon. Mabagal ang inuman namin, kaya halos mag-aalas 11 na ay hindi pa kami tapos. Pero makikitang namumula na silang lahat.
Maging ako man ay medyo nahihilo na rin. Hindi naman kasi ako sanay makipag-inuman. Baka nga nasa pangatlong inom ko pa lang yon ng alak sa buong high school period ko. Hanggang sabihin ni Ate Lalin, "Tara muna Rob, samahan mo ako sa kwarto. May ibibigay pa akong regalo sa'yo." Sabi ko naman, "Anong regalo? Di ba nagbigay na kayo kanina noong suman? Hindi material na bagay pagkain na ibibigay ko ngayon sa'yo. Halika na, huwag ka na magtanong." Wika niya, sabay hila sa kamay ko. Kaya napatayo na rin ako at nagpatianod sa hila niya sa akin. Pagkarating sa kwarto ay sabi niya sa akin, "Akala mo ba, hindi ko alam na may gusto ka sa amin? Kaya ka rin narito dahil gusto mo ang yung mga nakikita mo? Kaya ngayon dahil galante ka sa birthday mo, ay gagantihan ko ang pagiging mabait mo sa aming magpipinsan." Agad niyang tinawid ang distansya ng aming mga labi. Hindi na ako nakaimik pa dahil gusto ko rin naman ang mga nangyayari. Maya-maya ay kinuha niya ang aking dalawang kamay at ipinatong roon, pero sa loob. "Huwag ka nang mahiya Rob, birthday mo naman kaya libre yan. Higit pa sana dyan na ipaparanas ko sa'yo. Kaso hindi pwede eh, may red tide ako ngayon, kaya hanggang dyan lang." Mahabang minuto rin ang lumipas sa sitwasyon kong yun. Tapos sabi niya, "Sige, maiwan na kita rito." Sabi ko naman, "Bakit?" Si Lea din daw, gusto magpasalamat. Wika niya tapos nakangiti na lumabas ng silid. Ilang saglit pa ay nakasunod na si Lea. Ganon din ang ginawa noon, pero mas mabilis lang at muli na kaming lumabas. Nagtaka ako dahil bakit hindi kasama si Abigail. Pagkalabas namin ng kwarto, nalaman ko ang sagot. Nakayuko na yun sa lamesa at tulog na. Ipinagpatuloy pa namin ang inuman na umabot pa na mahigit 1 oras. Noong matapos ang inuman ay sabi ni Ate Lalin, "O, ligpit na Lea, ikaw naman Abi, pumasok ka na sa kwarto." Tumayo na si Lea at nagsimulang magligpit. Si Tony naman ay pumasok na sa kwarto niya. Nanatili pa akong nakaupo sa sofa hanggang sa matapos silang maghugas ng mga plato. Noong makatapos ay sabi ni Ate Lalin, "Hala, nalasing talaga ng todo si Abi oh. Diyan na lang muna siya matutulog. Lilipat na lang yan kapag nagising." Sabi naman ni Lea, "Te, sa kwarto sa itaas ako matutulog. Tatapusin ko lang ang pasasalamat ko kay Rob. Hindi ko tinapos kanina eh. Kawawa naman, baka sumama ang pakiramdam." "Okay, sige, ingatan niyo lang ah." "Okay, te." Sagot ni Lea tapos nakita kong naligo muna sa CR. Pero hindi pa nagbasa ng buhok, half bath lang. Noong makabihis na siya ng dress na pantulog ay sabi niya, "Tara na Rob sa itaas, doon tayo matutulog." Sabi ko naman, Bakit? Ito naman maang-maangan pa, alam mo na yun." Wika niya at hinila na ako. Pagkarating nga namin sa taas ay agad niya lang sinimulan ang kanyang sinabi. Kahit inaantok na ako, ay bigla yung nawala dahil sa maaksyong pangyayari na naganap. First time ko yun, pero tinuturuan niya ako sa bawat galaw kung papaano ang tama. Kaya natapos namin yun ng maayos at masaya. Noong makatapos ay sabay na kaming natulog. Kinabukasan, nakagisingan ko na may ginagawa na naman sa akin si Lea. Noong magising ako, ang sabi niya, "Rob, tara, ituloy pa natin to. Samantalahin mo ng birthday gift ko." Hindi ako tumutol pa at kumilos na lang. Noong makatapos ay agad na rin akong bumaba at umuwi. Tulog pa ang lahat kaya hindi na rin ako nagpaalam sa aking pag-alis. Pagkarating ko sa bahay ay wala namang mga tanong sina mama dahil alam niyang doon ako natulog kina Tony at doon rin ako naghanda ng kaunti. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ng panahon. Napapansin ko sa school kapag break time ay sa akin tumatabi si Abigail. Madalas siyang may baon na suman o di kaya nilagang mais. Palaging dalawa ang baon niya dahil para daw sa akin ang isa doon.
Isang araw noon, sabi niya sa akin, Rob, namagising ako ng umaga after ng birthday mo. Naroon ako sa sala, kaya lumipat na lang ako sa kwarto namin. Pagkarating ko naman doon ay wala si Ate Lea. Tapos nung umagising si Ate Lalene ay tinanong ko kung nasaan si Ate Lea. Ang sabi niya ay sa kwarto sa second floor daw natulog kasama ka. Nag-ano kayo ni Ate Lea? Sabi ko naman, anong nag-ano? Sabi niya pa, ito naman parang hindi alam ang ibig kong sabihin. Bakit gusto mong malaman? Wala lang. Hindi pwede yun. Hindi mo kailangan malaman kung wala naman palang rason. Pero kung sasabihin mo ang rason, sasabihin ko rin sa'yo ang sagot sa tanong mo. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Sa tingin ko kasi ginawa niya yun ni Ate Lea. Ako rin sana, gusto ko rin gawin natin yun noong birthday mo. Kaso mabilis akong nalasing. Hindi ko na nga alam ang mga nangyari. Ang huling naalala ko lang ay masaya pa ako, tawa ng tawa. Tapos nag-blackout na ako. Ano naman sagot sa tanong ko? Sabi ko naman, oo, ginawa namin yun. Pati noong umaga pagkagising. Pasasalamat niya raw yun sa akin. Kaya tinanggap ko na lang din. Paano ako? Gusto ko rin magpasalamat. Sabi ko naman, pinapasalamatan mo na ako, araw-araw mo akong pinagdadala ng merienda. Sapat na to. Hindi mo na kailangan gawin ang ginawa ni Ate Lea mo. Masyado pang bata para dun. Bakit ikaw? Lalaki naman kasi ako tapos matanda na sila ate mo. Alam na nila ang kanilang ginagawa. Paliwanag ko pa. Sabi niya naman, kung sabihin mo ayaw mo lang sa akin at sila ni Ate Lalene at Lea, yun lang ang crush mo. Pangit ba ako sa paningin mo? Sabi ko naman, ikaw pangit? Manalamin ka nga, maputi ka, matangos ang ilong. Perpekto ang hubog ng katawan. Matalino rin sa klase. Saan banda ka pangit? Bakit ayaw mong tanggapin ang pasasalamat ko? Kasi hindi basta-basta yung pasasalamat mo. Hindi ko deserve na tumanggap ng ganyan. Ka-special na pasasalamat, hindi naman super special ang nagawa ko sa inyo. Tinignan niya ako ng masama, tapos bumalik na sa classroom. Napabuntong hininga na lang din ako dahil iba ang sinasabi ko sa kanya sa totoong nararamdaman ko. Ang totoo kasi, crush ko siya at gusto ko siyang ingatan. Gusto ko na kung gagawin namin ang bagay na yon kasi nagmamahalan kami. Hindi dahil sa gusto niya lang akong pasalamatan sa mga nagawa ko o naitulong sa kanila. Yung tungkol naman sa pagkaka-interest ko kina Ate Lalene at Ate Lea ay hindi pagmamahal. Talagang physical na interest lang talaga. Lalo at medyo maharot din sila parehas, magsalita at kumilos. Pero kung pagbabasihan ang nararamdaman ko sa kanila, hindi ko sila gugustuhin maging karelasyon. Dahil madali silang mahumaling sa kung sino-sinong lalaki. Pakiramdam ko hindi sila loyal. Mahirap mag-judge pero iyon ang kwento sa akin ni Tony. Papalit-palit raw ng boyfriend ang dalawang yun. Mabilis na lumipas ang panahon. Natapos na ang 4th year, ang dalawang sina Ate Lalene at Ate Lea. Classmate din kasi sila. Matapos ng graduation ay lumuwas sila parehas na Maynila at naghanap ng trabaho. Makalipas lang ang isang buwan ay sinabi sa akin ni Tony na nagtatrabaho na raw sa isang KTV bar ang magkapatid. Kaya nasabi ko na lang sa isip ko na mukhang ganong trabaho talaga ang hanap nila dahil wala naman silang kaseryosohan sa pag-ibig. Muling sumapit ang pasukan at 4th year na kaming parehas ni Abigail. Wala pa rin nagbago sa routine namin ni Tony. Minsan ako naman ang tinutulungan niyang mangahoy para sa panggatong sa bahay namin. Tapos minsan naman ay siya ang sinasamahan ko para sa panggatong nila. Isang araw noon sabi sa akin ni Tony, Rob, may pera ka ba dyan? Bakit? Anong kailangan mong bilhin? Hindi para sa akin. Si Ate Abby kasi umuwi kahapon sa bukid para humingi ng pera sa mama niya para sa project. Kaso wala rin daw pera, kaya ayun umiiyak nung makauwi sa bahay kanina. Magkano daw bang kailangan niya?
At least 180 pesos raw. Kasya na. Dumukot naman ako sa bulsa ko at kumuha ng 200 pesos. O heto, ibigay mo sa kanya. Bigay lang yan, hindi utang. Sigurado ka, tol? Oo, sigurado ako. Maraming salamat, tol. Kahit kailan ka talaga, walang kupas ang pagiging mapagbigay mo. Basta't may pera ka. Oo, walang anuman. Hindi naman kasi ako magastos kapag nasasalubong ko naman si Lolo at mabilis ako makadiskarte ng pangmerienda. Pero hindi ko naman ginagastos. Iniipon ko lang pang emergency. Salamat talaga, tol. Sige, puntahan ko lang si ate sa bahay. Ibibigay ko to para makagawa na siya agad ng project. Okay, sige. Isang gabi noon, naroon lang kami sa bahay nila Tony nagigitara. Kaming tatlo na lang dahil nasa Manila na sina Ate Lalin at Ate Lea. Tamang-tama na maulan noon at malamig ang panahon. Nang sabihin ni Abby, ang lamig ng panahon, no? Masarap sana ngayon kung may tinatagay tayo. Kahit isang lapad lang na tanduay pampaantok. Sabi naman ni Tony, oo nga tol, baka naman meron ka dyan. Kahit boy bawang lang ang pulutan natin. Sabi ko naman, meron naman kaso tinatamad akong lumabas, maulan eh. Sabi naman ni Tony, edi ako na ang lalabas, akin ang pera. Sabi ko, oh heto, bili ka ng isang lapad na tanduay tapos isang century tuna at 4 na itlog. Yun ang ipulutan natin. Masakit sa sikmura kapag boy bawang eh. Sige, tamang-tama, marami pang kanin, pangdagdag na rin sa pulutan natin. Wika ni Tony, tapos agad nang umalis. Pagkabalik niya, ay agad namang tumayo si Abby at siya na ang nagluto ng pulutan. Noong makaluto ay nagsimula na kaming mag-inuman. Puro pa rin kwentuhan tungkol sa mga kaganapan sa buhay nila Ate Lalin sa Maynila. Madalas kasing sumulat ang mga yon at magkwento ng mga kaganapan sa kanila. Pasado alas 11 ay ubos ng inumin namin. Sabi naman ni Tony, maiwan ko na kayo dyan, antok na ako. Sarap ng tulog ko nito dahil malamig ang panahon at nakainom ng sakto lang, ang dami. Tatayo na rin sana ako para sumunod kay Tony nang sabihin ni Abby, Rob, samahan mo ako matulog sa kwarto. Malamig ang panahon. Mas masarap matulog kapag may kayakap. Sabi ko naman, sigurado ka dyan? Oo naman. E di sige, walang problema sa akin. Sagot ko pa. Pagkapasok namin sa kwarto, ay bigla niya akong inupuan papaharap at sabi niya, Rob, salamat sa perang binigay mo para makagawa ko ng project. Ayun ba? Walang anuman. So, may dahilan na pala ako para magpasalamat sa'yo. Sa paraang gusto ko, sabi ko naman, hindi ganung dahilan ang gusto ko para gawin natin ang mga bagay na yon. Eh ano palang dahilan ng gusto mo? Pagmamahal. Gusto ko gagawin natin ang bagay na yon dahil sa pagmamahal. Hindi walang problema. Matagal na kitang gusto at mahal. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil akala ko sila ate ang gusto mo. Pero noong mapansin kong hinayaan mong may mangyari sa inyo ni Ate Lea, pero hindi mo dinevelop na magkaroon kayo ng relasyon, eh naisip kong hindi pagmamahal ang dahilan mo doon. Sino ba kasi ang mahal mo? Sabi ko naman, ikaw ang mahal ko, Abby. Kaya hindi ko tinatanggap ang pasasalamat mo. E di ngayong alam mong mahal din kita, pwede na ba natin yung gawin? Oo, basta papayag ka na maging girlfriend na kita. Oo naman, wala na akong ibang gustong mangyari kundi maging girlfriend mo. Okay, edi handa na akong tanggapin ng kahit anong i-offer mo sa akin. Sagot ko pa at agad na namin sinimulan ang pagpaparamdam ng pagmamahal. Hindi yun naging madali dahil unang beses niya pala yun. Pero naging matagumpay pa rin dahil nagawa niyang pagtitiisin at pagtsatsaga ko. Noong makatapos ay natulog na kaming sabay. Magmula noon ay halos araw-araw na namin yung ginagawa. Hindi naman kasi ako gabi-gabi natutulog sa kanila. Kaya minsan, hapon namin ginagawa o gabi bago ako umuwi sa amin. Noong makagraduate kami ng high school ay doon pa lang kami nakabuo ni Abby.
na manhiga ng pamilya ko sa kanila. Pagkatapos ng kasal, mabait, magalang at malambing si Abby. Napakasipag rin niya sa mga gawaing bahay. Kaya mabilis silang nagkasundo ni mama ko at tinuring na siyang tunay na anak. Ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo at nakapagtapos din naman ako sa kursong edukasyon. Doon na rin ako nag-apply na magturo sa lugar namin para malapit lang ako sa aking mag-ina. Sa ngayon ay may 3 na kaming anak at masayang nabubuhay, pero narito pa rin kami sa bahay ng pamilya ko. Malaki naman kasi ang bahay namin at duplex yon. Kaya parang nasa sariling bahay rin kami nakatira. Pero sa kabilang parte ng bahay ay naroon naman sina mama at papa. Malaya rin kami sa aming buhay at hindi pinapakailaman ng mga magulang ko sa aming mga desisyon. Hi Miss Puji ko, ako nga pala si Alan, isa sa mga tagapakinig nitong iyong channel. Gusto ko rin pong magbahagi ng aking munti pero hindi makakalimutang karanasan noong ako ay high school pa lamang. Simulan ko na po sa simula para malinaw sa inyo ang mga kaganapan. Noong magkaisip ako, ay sa Quezon City na kami nakatira. Doon na rin ako nag-aral mula preschool hanggang grade 5. Noong matapos ang high school year ng grade 5, ay sinabi sa akin ni mama na lilipat na kami sa probinsya sa Visayas dahil nagsisimula ng pagkatanggalan ng empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni papa at hindi malayong sa loob ng susunod na taon ay isa na si papa sa tatanggalin. Kaya habang maaga ay kailangang kumilos na kami. Uuwi na raw kami para doon na magsimula ng maliit na hanap buhay habang may kaunti pang ipon na pera sina mama. Kahit hindi ako sang-ayon ay wala naman akong magagawa dahil tungkol nga iyon sa hanap buhay ni papa. Naunan na kami ni mama na umuwi ng Bisaya. May bahay naman roon na ipinagawa nila, sila mama na aming matitirhan. Lupain iyon nila lola, kaya hindi kalakihan ang gastos at napatayuan agad ng katamtamang laki ng bahay. Noong magpasukan sa eskwela ay grade 6 na ako. Isang araw, noong magising ako ng maaga, ay diretso akong nagbukas ng pintuan namin. Sabay tayo sa labas at nagbawas ng tubig sa katawan. Sanay akong ganoon dahil unang-una, hindi naman magkakadikit ang mga bahay. Presko rin sa umaga, kaya ang sarap sa pakiramdam na doon lang sa harap ng bahay namin magpakawala ng tubig. Nakapikit pa ako noon habang hinihintay matapos. Wala ring nakaharang sa akin na kahit ano dahil nakatayo lang talaga ako sa mismong harapan ng bahay namin. Habang nasa ganoong sitwasyon ay may narinig akong tunog ng walis tingting. Kaya naman napamulat ako ng mata at hinanap kung sino ang nagwawalis. Laking gulat ko noong makitang isang magandang dalaga ang nagwawalis sa tapat namin. Mahaba ang buhok at maputi. Dali-dali akong nag-side view dahil wala rin naman talaga akong mapagtataguan. Noong muli ko siyang tignan ay nakita kong napatakip siya ng mata habang nakangiti. Hiyang-hiya ako noong mga oras na yon at dali-dali nang tinapos ang aking ginagawa at pumasok na sa bahay. Doon sa probinsya nila mama ay walang tricycle o jeep na masasakyan papuntang eskwelahan o kahit padyak ay wala talaga. Kaya lahat ng pupuntahan ng mga tao ay maglalakad lang talaga. Pagkalabas ko ng bahay ay saktong lumabas din ang dalagang doon sa katapat ng bahay namin. Nakangiti siya sa akin at tuloy-tuloy na sa paglalakad.
Kahit nahihiya ako, ay wala na akong magagawa. Nakita niya na ang hindi dapat. Hindi rin pwedeng umatras pa ako para mapagtaguan siya. Malilate naman ako kapag ganoon. Nauna siyang kaunti sa akin sa paglalakad. Marami rin kaming kasabay na estudyanteng papasok sa paaralan. Noong naroon na sa isang kanto ay kumaliwa na siya. Doon ko na-realize na nakapang high school uniform nga pala siya. Ibig sabihin, high school na siya. Mas lalo tuloy akong nahiya. Lumipas ang mga araw. Sa araw-araw ay inaabangan ko siya para lang titigan habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang bakuran. Hindi rin siya gumagala o lumalabas ng bahay, maliban sa oras na magwawalis siya ng bakuran at may iuutos sa kanya ang kanyang mga magulang. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon ako ng mga kaibigan. Isa na roon si Kuya Roy. Matanda siya sa akin ng 5 taon at graduate na siya ng high school. Magaling rin siyang maggitara, kaya doon ako nagsimulang magka-interes sa gitara at nagpaturo ako sa kanya. Habang nasa may sala kami ng bahay nila Kuya Roy, ay biglang pumasok yung nabanggit kong dalaga sa sala nila. Sabi pa noon ni Kuya Roy, "Ulam po o pabigay ni Mama." Sabi naman ni Kuya Roy, "Sige Trish, pakilagay mo na lang sa lamesa sa kusina. Takpan mo ng bilao at daganan mo ng kahoy na sangkalan ng bilao para hindi maalis ng pusa. Siguradong kakainin yan." "Okay po Kuya." Tila namutla ako at kinabahan. Ganun yata talaga ang pakiramdam kapag nasa harap mo ang taong iyong crush. Noong dumaang muli sa sala ay sabi niya, "Hi Alan, narito ka pala. Marunong ka rin maggitara?" Hindi. Nagpapaturo pa lang ako kay Kuya Roy." Ganun ba? Sige pala, mauna na ako." Wika niya at agad umalis. Ako naman ay nakasunod ng tingin sa kanya hanggang sa makalabas siya ng bahay. Sabi naman ni Kuya Roy sa akin, "Anong nangyari sa'yo, Alan? Bakit para kang nakakita ng multo? Namutla ka bigla eh." Sabi ko naman, "Ano nga uli ang pangalan ng dalagang yon?" Sabi niya naman, "Trisha, kaya Trish ang tawag namin sa kanya." Bakit? Hinatiran ka ng ulam?" "Pinsan ko si Trisha. Magkapatid ang mama niya at mama ko. Kaya madalas rin siyang maghatid ng ulam sa amin kapag marami ang nailuluto nila." "Bakit mo naitanong?" "Wala lang." Talagang wala lang? O crush mo siya?" "Oo crush ko nga siya." "May boyfriend na ba siya?" Sabi niya naman, walang boyfriend yan at mukhang tatandang dalaga dahil napaka-stricto ng tatay niyan. Tumanggap lang yan sila ng ate niya ng sulat mula sa manliligaw ay nilatigo na ni Tito sa likod. Kawawa nga eh. Ang lalaki ng latay at may dugo pa. Kaya takot na takot makipag-usap sa ibang lalaki ang mga yan, maliban sa mga pinsan nila. Sabi ko naman, grabe naman palang tatay nila. Ano bang masama roon normal na may manligaw dahil pareho silang maganda ng ate niya. Oo, sa atin normal yun, pero sa tatay nila ay hindi, kaya wala silang magagawa. Nakita mo na ba ang tatay nila kung gaano kasungit ang muka at palagi pang salubong ang kilay? Kaya kung ako sa'yo, iba na lang siguro ang gustuhin mo. Baka magkapag-asa ka pa. At saka duda ako kung papatol yan sa'yo. Kasi maraming nagkakagusto dyan na mga 4th year at mga classmate niya. Samantalang ikaw, grade 6. Tingin mo papatol ang isang 2nd year high school sa grade 6? Ikaw na lang din ang mag-isip. Basta, sinabi ko na sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Mahabang paliwanag pa ni Kuya Roy. Kaya naman,
biglang nawala ang pagka-interes ko sa dalagang si Tricia at napalitan ng takot sa kanyang ama. Patuloy ang pagkakaibigan namin ni Kuya Roy. Madalis pa rin akong nakatambay sa kanila para mag-aral ng paggigitara. Madalas din na nagpupunta roon si Trish pero hindi niya ako kinakausap. Nagtitinginan lang kami nang parang gustong kausapin ang isa't isa tapos tatalikod na siya. Noong una ay inisip ko na baka ako lang ang nag-iisip ng ganoon at wala naman talagang interes sa akin si Tricia. Pero hindi nagtagal ay napatunayan kong mali pala ako. Mabilis lumipas ang panahon at nasa 4th year high school na ako noon. Masasabi kong full-grown binata na ako dahil matangkad ako at maskulado ang pangangatawan. Noong panahong nasa 4th year na nga ako, ay nasa 5'8" na ang height ko, ay palagi akong kasama sa mga basketball tournament. Dahil sa 2 years nga ang agwat namin noong dalagang si Tricia, kaya naman graduate na siya noon. Pero kapag may laro ako, ay madalas ko siyang nakikita na naroon, nanunood at nag-cheer para sa akin. Isang araw noon, sabi ko kay Kuya Roy, "Kuya, pahiram naman ako ng gitara mo ah. Hindi mo pa naman yata gagamitin." Sabi niya naman, "Oo, sige, kunin mo lang sa kwarto ko. Doon ko na lang din muna. Aalis muna ako para may pinapakuha sa akin si Papa sa kumpare niya. Doon pa yun sa kabilang barangay kaya matatagalan ako sa pag-uwi." "Oo, sige, doon na kita hihintayin sa kwarto mo. Gusto kong matuto ng ibang style ng pagtipa ng kanta." "Oo, sige, mamaya." Sagot niya pa at umalis na. Noong panahong yon ay kampante akong tumambay sa bahay nila Kuya Roy ng matagal dahil wala noon ang mama niya. Naroon sa Maynila, binabantayan ang ate niyang buntis na malapit ng manganak. Kaya medyo matagal daw yun uuwi. Hihintayin pa kasi niya na makapanganak ang ate niya. Ang tatay niya naman ay lasinggero na isa ring mangingisda. Kung wala yun sa dagat ay siguradong naroon yon sa mga kumpare nakikipag-inuman. Kaya maliban sa madalas na pagtambay ko sa bahay nila, minsan ay doon rin ako nagtutulog, lalo na kapag hinihintay namin na dumating ang tatay ni Kuya Roy para makahingi rin ako ng isdang pang-ulam namin. Nagtuloy na nga ako sa pag-akyat sa ikalawang palapag ng bahay. Pagkabukas ko ng pinto ay nagulat ako dahil naroon si Tricia. Sabi ko pa, "Ala, may tao pala. Akala ko wala. Makikitambay sana ako at magpa-practice ng gitara." Sabi niya naman, "Di tamang-tama, narito ako. May makikinig sa pagigitara mo." Ang sabi ko naman, "Nakakahiya naman sa'yo. At saka Tricia, bakit ka narito? Hindi ka ba hahanapin sa inyo?" "Ano ka ba? Sinong hahanap sa akin doon? Naroon sina mama at papa sa laot, magkasamang nangingisda. Si ate naman at si bunso ay naroon sa tiyahin namin. Pinapatulong sa pagluluto para sa kaarawan ng pinsan namin doon. Kaya dito na ako tumambay. Wala rin naman akong kasama sa bahay eh. At saka kapag dito ako, makikita ko mula rito sa bintana kapag paparating na sila papa." "Ah, ganun ba? Sige, samahan na pala kitang tumambay dito. Okay lang ba?" "Abay, oo naman." "Alan, nanood ako sa laro mo kahapon. Ang galing-galing mo na talagang maglaro. Pero mag-iingat ka. Narinig ko ang usapan noong kabilang team. Sa susunod daw ay sasabitan ka para magka-injury para humina ang team nyo." "Ay, ganun ba?" "Oo, nakikita ko nga sa mga mata nila na may ganoon silang balak. Kaya nga magalaw ako kapag nasa ilalim ako. Hindi ako nagpapahuli sa kanila. Tumitira na lang ako sa malayo kapag diktikan ng pagbabantay nila sa loob." "Oo, tama yung ginagawa mo.
para hindi ka madisgrasya nila. Salamat sa paalala mo Trish, pwede ba ako magtanong? Oo naman, ano yun? Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi pa. Siguro naman, naikwento na sa'yo ni Kuya Roy ang dahilan kung bakit. Oo nga ang lupit pala ng papa niyo, no? Pero mukhang hindi ka naman mahihirapan sa bagay na yon kung wala ka namang crush o gusto dito sa lugar natin. Yun nga ang matagal ko ng problema, Alan. Dahil matagal na akong may nagugustuhan. Hindi lang din ako sigurado kung gusto niya rin ako. Kasi hindi rin siya nagsasalita. Tumititig lang. Dahil sa mga sinabi niya ay tila bigla akong kinabahan. Parang ako kasi ang tinuturo niya. Kaya sabi ko kaagad, sino naman? Sabi niya naman, akala ko torpe lang ang taong gusto ko, manhid rin pala. Talaga? Sino nga yun? E di ikaw. Ilang beses na nga ako nagpaparamdam sa'yo, wala ka pa rin ginagawa. Ha? Kailan ka nagparamdam? Hala, parang gusto talaga akong manligo ng literal. Nakakailang upo na ako sa tabi mo kapag narito ka. Hindi ka nagsasalita at minsan umaalis ka pang bigla. Hindi ka naman nagpapasabi kay Kuya Roy kung gusto mo ko. Pwede mo naman yung iutos sa kanya. O di kaya magbatala ka ng sulat. Siya ang magbibigay sa akin. Tapos dito ko lang babasahin para hindi ko na kailangang iuwi sa bahay. Sabi ko naman, ala Tricia, sorry. Sa totoo lang magmula noong unang kitang nakita noong grade 6, ay crush na talaga kita. Pero noong nagtanong ako kay Kuya Roy tungkol sa background mo at nalaman ko ang kaparusahang tatanggapin mo kapag nalaman ng papa mo na tumatanggap ka ng sulat, doon na ako natakot. Natakot ako na baka masaktan ka ng papa mo dahil sa akin. Kaya hindi ko na itinuloy ang bala kong panliligaw. Pero ang totoo, hindi pa rin ako natatapos umasa na isang araw magkausap tayo at maamin ko sa'yo ang nararamdaman ko. Sabi niya naman, edi eto na yung pagkakataon na hinihintay mo. Sabihin mo ng lahat ng kailangan mong sabihin habang mahaba pa ang oras. Dahil 2 oras pa siguro bago umuwi sila mama at papa. Huminga ako ng malalim at inisip ang mga dapat kong sabihin at ipagtapat kay Tricia. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kayang sabi ko na lang, Tricia, mahal kita. Papayag ka bang maging boyfriend ako kahit palihim lang? Para hindi ka masaktan ng papa mo? Nakatitig naman siya sa mga mata ko na nanggigilid ang luha. Tapos sabi niya, "Oh Alan, tinatanggap kitang maging boyfriend ko. Kahit pa mahuli tayo ni Papa at saktan ako ng paulit-ulit, hindi ko itatanggi ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo bang, ang tagal kong pinagdasal na mangyari ang pagkakataong ito? Yung mabigyan tayo ng tamang pagkakataon na makapag-usap at magkaroon ka ng lakas ng loob na aminin ang totoo mong nararamdaman. Kaya oo, sinasagot na kita. At girlfriend mo na ako." Wika pa niya. Agad ko naman siyang niyakap. Pakiramdam ko kasi ay nananaginip lang ako. Noong matapos ang mahabang yakapan, ay dahan-dahan ko namang tinawid ang distansya ng aming mga labi. Akala ko iiwas siya o magagalit, pero hindi. Kaya naman hindi lang dampi ng mga labi ang nangyari. Nagkaroon pa ng pamamasyal sa magagandang tanawin. Pero noong tangkain ko nang salakayin ang teritoryo ay sabi niya, "Alan, wag ngayon. Darating na sina mama. Mamaya, malalaman nila kapag may ginawa tayong kakaiba. Lalo at ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko ay masakit raw yun. Kadalasan raw ay lalagnatin kinabukasan at mahihirapang maglakad. Kapag nagkaganoon, ay madaling mapapansin nila mama at papa. Baka ipakasal tayo kaagad. Hindi pa natin kaya dahil 4th year ka pa lang." Sabi ko naman, "Oo nga, tama ka. Pasensya na. Masyado lang akong nadala."
Sumagot naman siya. Hayaan mo, tutulungan na lang kitang mairaos at hindi sumama ang pakiramdam mo. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya yon sa akin. Pero laking pasasalamat ko na rin. Noong makatapos na ako, dali-dali akong tumakbo sa banyo sa ibaba, dala ang panyo na pinaglalagyan ko ng ebidensya. Tapos, saka ako muling bumalik sa itaas. Pagkabalik ko ay sabi niya, grabe, hindi ako makapaniwala na magiging tayo sa araw na to. Kanina lang pinagmamasdan kita habang naliligo ka sa dagat. Iniisip ko kung habang buhay na lang ba akong manonood sa'yo sa malayo at hindi magiging sa akin. Pero ngayon naging tayo na at ang dami pa nating kakaibang ginawa. Sabi ko naman, oo nga pero wag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko magtatagal ang relasyon natin habang buhay. Magsisikap rin ako sa pag-aaral para kapag nakapagtapos na ako, ay may maihaharap na ako sa pamilya mo at hihingin ko ang kanilang basbas para maging mag-asawa na tayo. Ang sarap namang pakinggan niyan, be. Wika niya sabay yakap sa akin. Nagpatuloy kami sa pagyayakapan hanggang sa sumapit ang 10:00. Bigla siyang bumangon sabay silip sa bintana. Hala be, dumating na sila mama at papa. Umuwi ka muna kaya para hindi ka nila makita. Bumalik ka na lang mamaya kapag nakauwi na ako. Okay, sige be. Sagot ko pa at agad naman akong umuwi. Hindi talaga ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Pero sa tingin ko rin ay hindi naman yun masasabing mabilis. Dahil grade 6 pa lang ako ay gusto na namin ang isa't isa at ngayon 4th year na lang kami nagkaaminan. Kaya sa tingin ko ay hindi na kailangan pang magtagal na ligawan. Magmula noon ay madalas na kaming magkita sa bahay nila Kuya Roy. Inamin ko rin kay Kuya Roy na naging kami na ni Trisha. Pero patago lang. Ilang buwan ang lumipas, sinabi sa akin ni Trisha, Be, aalis bukas sila mama. Pakikianin sila sa palayan nila tito ko. 1 linggo sila roon kaya pwede nating gawin ang bagay na yon. Sabi ko naman, talaga be? Sigurado kang handa ka nang ibigay yun sa akin? Oo naman be, sigurado ako. Alam kong mahal mo ako. Ganon din ako sa'yo. Kaya walang dahilan para magdalawang isip pa ako. E di sige, bukas natin gawin para may ilaw. Para may ilang araw kang pahinga kahit palagnatin ka. Sagot ko pa. Kinabukasan nga noon ay sabi ni Kuya Roy, Alan, umalis sila Tito Felix at Tita Leia kanina 1 linggo raw sila sa palayan. Sumama rin si papa ko dahil makikiani rin. E di libreng-libre kayo rito ni Trisha. Anong balak mo? E di dito kami pares matutulog para may magawa na kami na masayang bagay. Sabi niya naman, Nako, siguradong kasama akong malilintikan kapag may nabuo kayo. Hayaan mo na Kuya Roy. Seryoso naman ako kay Trisha. Kapag may nabuo, di papakasalan ko siya at ikaw ang best man. Ay, ewan ko sa'yo. Ingatan nyo na lang para hindi tayo malintingan ng maaga. Kinagabihan nga noon ay nagpaalam rin ako kay mama na doon kina Kuya Roy matutulog. Wala naman yung problema kay mama dahil sanay naman siyang naroon ako kapag may ipag-uutos naman siya sa akin ay sisigaw lang ng malakas si mama at maririnig ko na mula sa bintana ng kwarto ni Kuya Roy. Pasado 9:00 ay naroon na kaming pareho ni Trisha sa kwarto nila Kuya Roy. Si Kuya Roy naman ay doon na lang daw matutulog sa kwarto ng mga magulang niya sa ibaba. Kaya nasolo talaga namin ang kwarto ni Kuya Roy at ang pagkakataon na magawa namin ng maayos ang bagay
na matagal na naming parehong gustong mangyari. Pareho kaming masaya noong gabing yun, kahit nahirapan sa proseso. At hindi nga nagkamali si Trisha. Nilagnat siya kinabukasan. Mabuti at naghanda na rin naman ako ng gamot, kaya madaling araw pa lang ay pinainom ko na siya kaagad ng isang gamot. Maraming beses pa namin yung inulit sa linggong yon at naging maingat naman kami. Kahit noong dumating na ang mga magulang ni Trisha, ay nagagawa namin yun ng mabilisan, kahit patanghali o hapon. Kunyari lang, makikitambay siya kina Kuya Roy, tapos gagawin na namin kaagad ng mabilisan sa itaas. Lumipas ang ilang buwan at sumapit na ang graduation ko. Parehas kaming masaya ni Trisha noon. Ang balak ko, isa-isang kolehiyo na malapit lang sa lugar namin ako mag-aaral para every week ay makakauwi ako at magkikita pa rin kami ni Trisha. Pero naggulat ako noong sabihin ni Trisha na kinuha daw siya ng ate ni Kuya Roy bilang yaya ng anak noon sa Maynila, kaya doon na daw siya titira ng ilang taon. Ayaw niya raw sanang pumayag, pero sina mama at papa niya ang kausap. Malaki rin naman ang sahod, kaya hindi talaga niya tinanggihan. Sabi ko naman sa kanya na ayos lang yon. Basta hintayin niya ako ng 4 hanggang 5 taon at pagkatapos noon ay hahanapin ko siya at magpapakasal na kami. Nagkaiyakan pa kami bago siya umalis papuntang Maynila. Ako naman ay imbes sa lalawigan lang namin mag-aaral, ay sinabi ko kina mama na tatanggapin ko na lang ang offer ni tita ko na siya na ang magpapaaral sa akin sa Maynila. Ang kapalit noon ay magiging semi-boy na utusan nila ako sa bahay. Actually, wala namang mabigat na gawain dahil automatic naman lahat ng gamit. Bali ang magiging trabaho ko lang ay pagbubuhat ng mga bagay na hindi pwedeng buhatin ni tita. Gaya ng container ng tubig, tangke ng gasol, at magputol ng mga sanga ng kahoy sa paligid nila. Kaya alam kong kayang-kaya ko yung gawin. Ilang linggo lang ang lumipas, ay lumuwas na rin ako ng Maynila at tumira kina Tita Mila. At noong sumapit ang pasukan, ay pina-enroll na nila ako. Mabilis lumipas ang mga buwan at taon. Kahit hindi kami nagkikita o nagkakausap ni Trisha, ay hindi siya nawala sa isipan ko. Aaminin kong nagkaroon rin naman ako na ibang panandali ang relasyon, pero hindi nawala sa puso ko si Trisha. At ang pangako ko na kapag nakatapos na ako ng pag-aaral at makapagtrabaho, ay hahanapin ko siya at pakakasalan. Noong makagraduate nga ako, ay agad akong naghanap ng trabaho. Sa kabutihang palad, dahil hindi naging madamot sa akin ng kapalaran, nakapagtrabaho ako sa isang shipping company pero sa opisina ako. Malaki ang sahod at maganda ang mga benefits. Noong maka-1 taon na ako sa kumpanya, ay nagdoon ako sa Pag-ibig Fund para bumili ng bahay. May ipon na rin naman ako. Isang araw noon ay tinawagan ko si mama. Ma, kamusta po kayo dyan? Ayos naman anak, di ikaw ba? Kamusta ang trabaho mo? Ayos lang po. Tuloy-tuloy at nakakuha na rin ako ng hulugang bahay pero inutang ko sa Pag-ibig. Okay yan anak, dahil mababa ang monthly amortization, hindi ka mahihirapan. Ama, nakauwi na ba dyan si Trisha? Ha? Teka anak, bakit mo hinahanap si Trisha? Ma, girlfriend ko po siya magmula nung 4th year ako dyan. Ha? Talaga? Paano yun naitago nang hindi nalalaman ng masungit niyang tatay na si Felix? Siyempre po, dahil mahal din naman ako ni Trisha. Kaya siya rin mismo ang gumagawa ng paraan para hindi kami mahuli. Narito nga siya anak, 2 linggo pa lang yata.
Umuwi kasi rito ang ate ni Roy. Di ba doon nagtatrabaho si Trisha bilang yaya ng mga anak niya noon? Anong plano mo anak? Uuwi ako dyan ma at mamamanhigan na tayo. Gusto ko na siyang kunin sa pamilya niya at maging aking kabiyak. Talaga anak? Sige anak, gawin mo yan. Suportado ka namin ni papa mo. Matapos noong pag-uusap namin ni mama, ay agad akong umuwi sa amin. Noong sumunod na linggo, pagkarating sa kanila, ay agad namin pinuntahan ang bahay nila Trisha. Kasama ko noon si mama, si papa at si Tito Noli na siyang barangay kapitan sa lugar namin noong panahong yun. Kaya hindi makakapagmatapang ang tatay ni Trisha, lalo at maliban kay Tito Noli na kapitan ng aming barangay, may mga kasama pa kaming mga tanod. Mahahalata ang galit sa mukha ni Ma'am Felix, lalo na noong malaman niyang matagal na pala kaming may relasyon ni Trisha. Si Trisha naman ay nakahawak sa braso ko habang nag-uusap ang mga magulang namin. Dahil natatakot rin siya sa magiging parusa sa kanya ng kanyang ama. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag na masaktan pa siyang muli ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, matapos ang mahabang pag-uusap, ay pumayag naman ang mga magulang ni Trisha na maging mag-asawa kami. Agad na ring isinagawa ang aming kasal dahil 3 weeks lang naman ang vacation leave ko sa trabaho. Noong matapos ang kasal ay isinama ko na si Trisha pagkabalik ko ng Maynila at ngayon nga ay narito kami. Masayang namumuhay kasama ang aming 4 na anak. Ipinanganak at lumaki sa maingay at magulong lugar ng Payatas, Quezon City. Sina Maribeth at ang ate niyang si Janet. Sa murang edad ay namulat sila sa kahirapan. Nagtatrabaho bilang pa-extra-extrang kasambahay ang kanilang ina na si Loida. Ang kanilang ama naman na si Jojo ay isang pahinante sa truck ng basura. Madalas silang dalawa lang ng kanyang ate ang naiiwan sa bahay. At kapag kakain na sila ay niluluto nila bilang lugaw ang kapiranggot na bigas na iniiwan sa kanila ng kanilang ina. Sinasabi noon na lugaw na lang muna ang kainin nila dahil baka sakaling makapag-uwi siya ng bahaw na kanin at ulam mula sa pinagtatrabahuhan nito na isang mayaman na may pwesto sa palengke. Galante at walang pagpapahalaga sa grasya ang pamilya ng kanyang amo, ng kanyang ina. Tila hindi na pagkain ang turing sa kanin at ulam na naglipasan na ng isang kainan. Gusto palaging bagong sinaing at bagong putahing ulam ang nakakain. Kaya naman kapag ganoon ay inilalagay na lang ng kanilang inang si Loida ang mga bahaw sa plastic at inuuwi sa kanila. Kung sa mayamang pamilya ay basura na ang tingin sa lumamig na pagkain, para naman sa kanilang mahihirap ay tila ba isang napakasaganang biyaya na iyon ng Diyos sa kanila. Nagdarasal pa sila bago kumain para pasalamatan ang pagkain nasa harapan na uwi ng kanilang ina. Ang kanilang ama naman na si Jojo ay madalas umuwing lasing pagkagaling sa trabaho nito bilang pahinante ng truck ng basura. Maswerte na kung makapag-abot ng 200 piso sa kanilang ina pagka-uwi. Ang madalas lang nilang sabihin ay napainom siya at nakakahiya kung hindi siya mag-aambag kaya wala siyang naiuuwing pera at kapag sumasahod naman ay napupunta pa sa mga pinagkakautangang tindahan ang halos lahat ng sinasahod. Ganun umikot ang buhay ng magkapatid na sina Maribeth at Janet. Nakatira sila sa isang bahay na kahit barong-barong ay palaging may tulo ang bubong ay napakataas pa rin ng renta. Palibhasa nasa syudad at nasa gitna ng Metro Manila.
Nag-aaral ng high school si Maribeth at nasa 4th year naman ito. Samantala ang kanyang ate naman ay 2 taon nang nakalipas magmula noong makatapos ng high school at nakatambay na lang sa bahay dahil wala namang kakayahan ang kanilang mga magulang na mapag-aral ito ng kolehiyo. Isang araw noon, nagulat sila noong umuwi ang kanilang ama na may mga kasamang barkada. Karamihan noon ay mga kasamahan na rin sa truck. Kaarawan daw ng kanilang driver na si Celso at gustong doon kina Maribeth mag-celebrate. Wala raw itong pamilya sa syudad dahil nasa probinsya ang mga magulang. Si Celso ay 40 years old na. Binata pero may pagkadugyuti ng itsura. Hindi lang dahil sa driver yun ng truck ng basura, kundi dahil sa pagiging mabisyo at palaging lasing. Kaya tila madalang pa sa patak ng ulan kung maisipang maligo. Pagkarating ng ama sa bahay, ay agad silang pinatawag pa noon. Sabi pa, "Mga pare, ito nga palang 2 mga dalaga ko. Si Maribeth, 18 years old na yan, pero nag-aaral pa ng high school. Pero 4th year na rin naman. Ito naman si Janet, 20 years old at nakagraduate na. Mga anak, ito naman ang mga kumpare at matatalik kong kaibigan. Si paring Celso, paring Tasyo, si Gardo, si Bio at Omeng. Mga kasama ko sila sa truck." Kahit napipilitan ay bumati na lang din ang 2 dalaga. "Ay po." Pero hindi na kontento sa ganoon ang mga lalaki. Nakipagkamay ang mga yon, pero hindi simpleng pakikipagkamay ang ginawa. Hinimas-himas ang kanilang kahabaan ng braso ng 2 dalaga. Nandiri ang 2 at agad tumalikod. Nagtawanan naman ang mga kalalakihan, pati na ang tatay nilang si Jojo. Sabi pa noon, "Sabi sa inyo, di ba? Mga sariwa ang mga anak ko. Ano, parang Celso, nakapili ka na ba?" Sabi naman noong lalaking dugyot ang itsura, "Oo paring Jojo, yung panganay mo ang korsonada ko. Solid malaman. Mas malaman kaysa sa bunso. Pero mas maganda ang bunso. Pero doon pa rin ako sa panganay." Sabi naman ni Jojo, "Edi paano ba yan? Nasaan ang ating pinag-usapan natin?" Nakangising aso na wika pa ng lalaki si Jojo. Agad namang dumukot ang lalaki si Celso sa kanyang sling sa bag sabay kuha nito noong nakagoma na pera na may tigli 500 at may tigli 100. "Kompleto ba itong pinag-usapan natin?" "Oo naman. Pwede ba kitang lakuhin? Magiging biyanan na kita. Yan ang gusto ko sa'yo maayos kang kausap." Wika pa ni Jojo at tinanggap na ang pera. Pagkatapos noon, "Kayong 2, lumabas nga kayo dyan sa kwarto. Marami kayong gagawin dito. Ikaw Maribeth, bumili ka sa kabilang kanto ng 3 litsyong manok, 3 order ng papaitan, tapos 4 na order ng sisig, tsaka 5 4 kanto na gin. Huwag mong kalimutang bumili ng maraming yelo Ikaw naman Janet, magsaing ka ng marami at ihanda mo ang kusina, dahil dyan kami mag-iinuman." "Opo pa." Sagot pa nilang pareho at agad nang kumilos. Pagkabalik ni Maribeth, galing bumili ng mga pagkain, ay doon lang siya tumambay sa kusina kasama ang ate niya. Noong makaluto ng sinaing, ay mabilisan na silang kumain. Panakaw lang nilang binawasan ng tig-2 hiwa ang bawat isang pirasong litsyong manok para hindi halatang binawasan. Noong nakahanda na ang kusina ay sabi ni Janet sa kanilang ama, "Pa, handa na po ang kusina. Pwede na kayong kumain." "O sige, pumasok na kayo sa kwarto nyo." Wika noon, tapos tinawag na ang mga barkada. Matapos magkainan ng mga iyon ay agad na rin itinuloy sa inuman. Doon na rin mismo sa kusina. Pasado 10:00 ng gabi,
ay narinig ni Maribeth na tinatawag siya ng kanyang ama. Maribeth, pumarinig ka nga at may iuutos ako sa'yo. Kaya dali-daling bumangon sa pagkakahiga ang dalaga. Ano po yun pa? Heto pera. Alam mo yung barbecuehan sa ikatlong kanto mula rito? Opo pa. Doon ka bumili ng barbecue, 10 isaw ng baboy at 10 isaw ng manok. Tapos barbecue na laman, 10 na rin. Huwag mong kalimutang humingi ng maanghang na sukang sawsawan ha. Sige po pa. Pupuntahan ko lang po si ate, magpapasama ako. Huwag na, ikaw lang ang pumunta. May papagawa rin ako sa ate mo. Pero gabi na po pa. Madalim po ang daan papunta doon. E di magdala ka ng itak, tagain mo kapag may humarang sa'yo. Wika noon na tumatawa. Kaya wala nang nagawa pa si Maribeth kundi ang umalis. Siya na lang mag-isa ang pumunta sa barbecuehan. Bago siya lumabas ng bahay, ay narinig niya pang sabi ng kanyang ama, "Sige na, Celso, gawin mo na. Matagal naman yun mawawala dahil mahaba ang pila roon at marami tayong pinabili. Sige Jojo, magbabawas lang muna ako ng tubig sa katawan para walang istorbo mamaya sa arangkada ko." Masayang sagot pa noong lalaki. Tapos tuluyan na nga umalis ng bahay si Maribeth para bumili ng barbecue. Medyo nakalayo na nga siya sa bahay nila, ay narinig niya pa ang malakas na tugtog ng kanilang speaker. Kaya naisip niyang baka mag-video okay ang mga iyon, kaya nilakasan ang speaker. Napapailing-iling na lang siya dahil siguradong gulo na naman yon kapag may kapitbahay ang nagreklamo sa barangay. Inabot ng 1 oras si Maribeth sa kanyang pinagbilhan ng barbecue dahil sikat ang bilihang yon. Nasa gabi lang nagbubukas, kaya kapag bukas na iyon, ay talagang napakahaba ng pila. Pagkapasok niya sa bahay ay sinabi ng kanyang ama na ilagay ang lahat ng barbecue sa magkakahiwalay ng plato. Tapos pinaupo siya noon sa tabi. Panay naman ang tanong ng mga barkada ng kanyang ama sa kanya kung may boyfriend na ba siya o kung nagka-boyfriend na siya kahit 1 beses. Noong malaman na hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan kahit kailan, ay napasabi naman ng isa, "Pwedeng-pwede pala ito, Jo. Pwede bang installment?" Sabi naman ng ama ni Maribeth, "Naku, walang ganun pre. Paano? Paano pa kita masisingil kapag nakuha mo na? Wala nang bawian kapag ganun eh. Kaya dapat money down talaga muna, kagaya ng ginawa ni Celso." Tapos muling nagtawanan ang magkakaibigan. Doon lang napansin ni Maribeth na nawawala ang lalaking si Celso at ano na ang pinag-uusapan ng mga barkada ng kanyang ama tungkol sa pera na dapat money down muna bago makuha. Dahil sa lakas ng speaker sa likuran ng mga nag-iinuman, ay limitado lang rin ang naririnig ni Maribeth. Basta napansin lang niya na nakasarado ang pintuan ng kwarto ng ate nila. Sa pagkakaalala niya na may bukasyon ng kaunti noong lumabas siya. Papasok na po ako sa kwarto, inaantok na ako." Wika niya. Sinagot naman siya ng kanyang ama, "Hindi pwede, may pag-uutos pa ako sa'yo. Dito ka lang muna. Uminom ka kung gusto mo para hindi ka maboring." "Ayoko po pa." "Sige, dito na lang po ako." Sagot niya pa. Muli pang lumampas ang kalahating oras at laking gulat ni Maribeth noong makita ang pintuan ng kwarto nila ng kanyang arte. At iniluwa roon ang lalaking si Celso. Napasabi na lang siya ng, Ate?" Kahit walang pahintulot ng kanyang ama, ay agad na siyang tumakbo at tumayo patungo sa kanilang kwarto. Doon niya na nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang nakakatandang kapatid na si Janet. Maliban sa nagalaw yun, putok pa ang nguso, pisngi at kilay. Nanginginig rin yun at tulala. "Ate, anong nangyari sa'yo?" Wika niya pa.
pero hindi na sumasagot pa ang kanyang ate. Napaiyak na lang din si Maribeth dahil kahit walang sinasabi ang kanyang ate, ay malinaw naman sa kanya ang lahat ng nangyari. Ibig pala noong sabihin ibinenta ng kanilang ama ang ate niya at kaya siya inutusang bumili sa malayo para walang makaistorbo sa gagawin noong si Celso sa ate niya. Halos magdamag na umiyak si Maribeth dahil sa sinapit ng kanyang ate. At alam niyang mangyayari din yon sa kanya. Kapag isa sa mga kaibigan ng ama nila ang magkapera na sapat sa presyo na ibinibigay ng kanyang ama. Nakatulog na lang si Maribeth habang masama ang loob na puno ng paghihinagpis. Kinabukasan, nagising siya dahil matindi ang pag-aaway ng kanilang inang si Loida at amang si Jojo. Narinig niyang sabi ni Loida, "Walang hiya ka, Jojo, anong klase kang ama't nagawa mong ibenta ang anak mo?" Sabi naman ng kanyang ama, "Anong tinatalak-talak mo dyan? Gusto mo hilahin ko papalabas yung dila mo? Ang ingay-ingay mo. Sakit sa tinga ng boses mo. Ano bang pinoproblema mo? Hindi naman yun pababayaan ni Celso, pananagutan yun at magsasama na sila. Kaya wala ring problema. Ayaw mo nun? Mababawasan ang palamunin natin dito sa bahay. Hayaan mo at makahanap rin ako ng may pera magpagbebentahan ko dyan kay Maribeth, ma-inspat niya na rin yan. Walang hiya ka talaga. Wala ka kasing sama." Sigaw naman ni Loida at dinaluhong na si Jojo at pinagsasampal. Dahil sa masakit ang ulo sa hangover, kaya hindi rin nakapagpigil ang lalaking si Jojo. Gumanti na ito ng pananakit sa asawa. Takot na takot si Maribeth ng mga oras na yon. Dahil alam niyang hindi na simpleng sakitan ang nagaganap. Takot rin siyang lumabas para umawat dahil noong huli siya kinastigo ng kanyang ama ay 3 araw siyang hindi nakabangon at nilagnat. Kaya hindi talaga siya lumalabas ng kwarto kapag mainit ang ulo ng kanilang ama. Habang nagkakagulo sa kabilang kwarto, ang kanyang ama at ina, ay napansin ni Maribeth na wala ang ate niya sa kanyang tabi. Noong tingnan niya ang mga karton na lagayan ng kanilang mga damit, wala na roon ang karton ng ate niya. Kaya lalo siyang kinabahan. Mukhang kinuha na nga talaga yon ng lalaking si Celso. Gusto niyang magtanong sa kanyang ina, pero wala siyang pagkakataon na magtanong dahil matindi ang bugbugan na nangyayari sa kabilang kwarto. Noong tumahimik na ang paligid ay saka pa lang lumabas ng kwarto si Maribeth at pinuntahan ang kanyang ina sa kabilang kwarto. Halos panawan siya ng ulirat sa nakitang duguan ng kanyang ina. Basag ang bahagi ng mata at dumudugo. Putok ang labi at halatang ginulpit talaga ng todo. Mas lalo pa siyang nahilakbot noong makitang bali ang binti ng kanyang ina. Dali-dali siyang tumungo patakbo sa barangay para humingi ng tulong. Nadala sa pampublikong ospital ang kanyang ina. Lumapit na rin siya sa amo noon para humingi ng tulong para sa mga gamot. Sa kabutihang palad ay naagapan naman ang kanyang inang si Loida. Yun nga lang ay naging parang lantang gulay. Hindi makalakad dahil bali ang isang binti. May bali rin sa tadyang, basag rin ang panga. Dahil sa nangyari, ay napilitan na si Maribeth na tumigil sa pag-aaral at nagtrabaho na lang sa isang karinderya bilang katulong. Taga-serve ng pagkain, tagaligpit at tagahugas ng plato. Kahit maliit ang sahod, ay nakakapag-uwi naman siya ng pagkain para sa kanyang ina sa mga hindi nabebentang ulam. Ayaw kasi ng may-ari na magbenta ng ulam na galing pa sa nakaraang araw dahil baka daw ikasira lang daw ng kanyang kainan. Kaya palaging bago lahat ng ulam na itinitinda doon at ang mga natitira sa kinagabihan ay binibigay na lang sa mga tauhan at ipinapauwi sa kani-kanilang pamilya. Kaya kahit hindi kalakihan ang sahod, ay marami pa rin nagtitiis na magtrabaho doon
dahil sa libreng pagkain na maiuuwi tuwing uwian ng gabi. Isang araw noon, nagulat si Maribeth noong makasalubong niya sa labas ng kanilang bahay ang mga pulis. Hinahanap ng mga iyon ang kanyang ama. Noong tanungin niya naman kung anong ginawa ng kanyang ama, ay sabi ng isang pulis na nasangkot raw sa bentahan ng bawal na pulbos. Naku sir, ilang buwan na po siyang hindi umuwi rito sa amin dahil sa ginawa niyang pambubugbog sa nanay ko. Pero kailangan pa rin namin tingnan ang loob ng bahay niyo. Sige lang po, pasok po kayo. Wika naman niya at agad nagsipasok ang mga pulis. Noong mapatunayan na wala nga roon si Jojo, ay agad ring nagsialisan ang mga pulis. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Maribeth dahil siguradong hindi na babalik sa bahay nila ang kanyang ama. Ngayong wanted na pala ito sa mga pulis. Kaso nga lang, ang problema niya dahil kulang na kulang sa kanila ng kanyang ina ang kanyang kinikita, lalo na at maraming gamot ang kailangang inumin noon. Nilapitan niya rin lahat ng pwedeng mahingian ng tulong. 3 buwan ang nakalipas, pagkalabas niya ng bahay para pumasok sa trabaho, ay sinalubong siya kaagad ng may-ari ng bahay ng kanilang tinitirhan na si Aling Gloria. Grabe ang sermon noon sa kanya at nilait ang buo nilang pamilya. Wala siyang magawa at wala ring maisagot dahil totoo ang mga sinasabi ni Aling Gloria, lalo na sa pagbenta ng kanyang ama sa kanyang ate. Hindi niya akalaing kakalat yun ng ganoon kabilis sa kanilang lugar. Hoy ikaw Maribeth, kapag wala kang naibayad sa akin hanggang sa susunod na linggo, ay simulan nyo ng magbalot ng mga damit at gamit. Palalayasin ko na kayo. Hindi ako nagpatayo ng paupahan para patirhan ng libre. Hanap buhay ko to, kaya hindi pwedeng puro pasensya lang ang sasagot mo sa akin. Renta ang hinihingi ko, hindi pa umanhin mo. Wala akong pakialam sa pinagdadaanan ng pamilya mo. Wika noon na tagad tumalikod. Naiyak na lang si Maribeth dahil sa sinapit ng kanyang buhay. 1 linggo ang lumipas pagka-uwi niya mula sa trabaho, ay agad niyang pinakain ng hapunan ang kanyang inang paralisado na. Tapos sa kanya ipinasok sa kwarto noon. Naligo na rin muna siya, saka siya kumain. Matapos makakain ay agad na siyang naghanda ng kanyang tutulugan. Pansit Canton lang naman ang kanyang kinain at kaunting kanin. Yun kasi pritong isda na naiuwi niya ay iiwan niya yon para may pagkain ng kanyang ina para sa kinabukasan. Nung hihiga na sana siya, ay nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kaya dahan-dahan siyang nagpunta sa pintuan at tinignan kung sino yon. Mang Noli, kayo po pala, bakit po? Mahinahon niyang tanong. Iyong si Noli ay nakababatang kapatid ni Aling Gloria, 37 years old, pero mukhang 50 years old dahil sa sobrang pagkalulong sa lahat ng klase ng bisyo, lalo na sa bawal na pulbos. Hindi yun agad sumagot, pero marahas na itinulak ang pinto, tsaka tumalsik si Maribeth at bumagsak sa sahig ng nakatihaya. Sabi pa noong si Noli, naparito ako para maningil ng interes sa atraso mo sa renta. 3 buwan na raw kayong hindi nagbabayad, sabi ni Ate Glo. May pahintulot niya rin naman na singilin ko na ang interes, kaya kukunin ko na yun ngayon ang saplitan. Wika noon at agad dinapaan si Maribeth. Nanlaban naman ang pobreng dalaga at maswerteng natuhod niya sa tagiliran ang lalaki. Kaya napabagsak yon sa gilid habang iniinda ang sakit. Dali-dali namang tumayo si Maribeth para tumakbo papunta sa kwarto. Pero noong nakahakbang na siya,
ay nahawakan naman siya ni Nolly sa isang binti, kaya napatid siya at natumba. Natumba siyang muli sa sahig. Pinilit siyang hilahin hanggang sa masipa ni Maribeth si Nolly sa muka. Nahilo ang lalaki kaya muling nabitawan ang binti ng dalaga. Tumakbo si Maribeth papasok sa kanyang kwarto. Pero bago niya pa yon mailak ay isang malakas na sipa ang tumama roon, kaya tumasik siya at bumagsak sa kama ng higaan. Bago pa siya muling makabangon ay naroon na sa harapan niya si Nolly at binigyan siya ng isang malakas na suntok sa sikmura. Doon na siya namilibot sa sakit at nahirapang makahinga. Sabi naman ni Nolly na malaki ang ngisi. "Anong akala mo, makakatakas ka sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi libre itong gagawin ko sa'yo. Bayad mo ito sa interes sa renta ng 3 buwan. Sisingilin ka pa rin ni Ate Glo ng renta dahil interes lang naman to. Kaya huwag ka nang pumalag. Kapag nagsumbong ka rin sa mga pulis ay uunahin kong patayin yung nanay mong baldado sa kabilang kwarto. Naiintindihan mo ba ako?" Wika noon, hindi sumagot si Maribeth. Umagos na lang ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Papabagsak sa higaan dahil alam niyang wala na siyang kawala sa trahedyang nakaamba sa kanyang harapan. Noong akmang dadapaan na siya ni Nolly ay isang malakas na suntok naman ang tumama sa gilid ng mukha noon at nahulog sa gilid ng kama ang lalaki. Noong muli yung tumayo at dinagdagan pa ng 2 suntok sa sikmura at dinala sa labas. Nanlabo na lang ang mga mata ni Maribeth at nawalan na siya ng malay. Noong magising siya ay agad siyang nagpabilikwas ng bangon. Nakita niyang may isang lalaking nakaupo sa upuan na nakalagay malapit sa bintana. Pilit niyang inaaninag kung sino yon, dahil nanlalabo pa ang kanyang paningin. Noong luminaw na ang kanyang paningin ay nagulat siya noong makita niya ang lalaking si Ramil, kaibigan at kababata niya na anak rin ni Aling Gloria na may-ari ng kanilang bahay na nirerentahan. "Gising ka na pala. Pasensya ka na sa panghaharas sa'yo nila Mama at Tito Nolly. Wala na si Tito Nolly, tinuruan ko na ng leksyon at pinagbantaan na kapag lumapit pa siyang muli sa'yo, ay ipapadampot ko na siya sa mga pulis. Matagal nang wanted sa mga pulis yun eh, hindi pa nahuhuli." Umupo sa higaan si Maribeth. Tapos lumapit naman ang lalaking si Ramil at umupo sa gilid ng kama. "Marie, anong nangyari? Matagal na akong wala sa bahay kaya hindi ko alam ang panghaharas sa'yo ni Mama. Mabuti nga at naisipan kong dumalaw kay Mama ngayon. Hindi pa ako nakakapasok sa bahay ay nakita kong kausap niya si Tito Nolly. Kaya sinundan ko si Tito Nolly. Dahil kapag yun ang kausap ni Mama, ay siguradong may hindi magandang ipapagawa at tama nga ako. Dahil dito ko siya naabutan sa bahay niyo." Hindi na nakapagsalita pa si Maribeth at humagulgol na lang ng iyak. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kakampi. Mula pa noong mga bata sila, ay palagi na siyang ipinagtatanggol ni Ramil sa mga kalaro nila na umaapi sa kanya. Nagkalayo lang sila nung mag-aral na yon ng kolehiyo at makapagtrabaho. Matanda kasi sa kanila ng kanyang ate ang lalaking si Nolly. Noong makarecover na sa pag-iyak, ay ikinuwento niya ang lahat sa binatang si Nolly. Tahimik lang ang binata habang nakikinig sa kwento ni Maribeth. Noong matapos na sa pagkukwento si Maribeth, ay sabi niya, "Nolly, alam kong iba ka sa nanay mong si Aling Gloria. Baka pwede mo akong tulungan sa problema ko. Handa akong gawin ang lahat, makaahon lang ako sa problema kong to." Sabi naman ni Nolly, "Marie, alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang lahat?" Sabi naman ni Maribeth, "Oo, at ang sinasabi kong lahat ay kahit ang sarili kong dangal ay handa kong ipalit
May tumulong lang sa akin na makaahon sa sitwasyong kinalulubugan ko ngayon. Humuntong hininga si Ramil at tumingin kay Maribeth. Sige, tutulungan kita. Bibigyan kita ng pera na sapat pambayad sa 3 buwang renta mo kay mama. Tapos bukas ng gabi, isusunduin kita. Kukunin ko ang kapalit noon. Ano? Do we have a deal? Oo, Ramil, payag ako. Sagot naman ni Maribeth. Pero ang hindi niya alam na mula pa noong mga bata sila, ay gusto na siya ng binatang si Ramil. Hindi pa lang nito pinagtatapat ang damdamin dahil alam ang sitwasyon niya sa pagitan ng mga magulang ni Maribeth at ng nanay niyang si Aling Gloria. Pero ngayong may pagkakataon na siya na mapa sa kanya ng buo ang dalaga, ay hindi na niya ito pakakawalan. Nag-abot ng 9,000 pesos si Ramil kay Maribeth, tapos isang cellphone. Bakit may kasamang cellphone? Para matatawagan kita tuwing magkikita tayo. Dahil buong 2 taon mong babayaran ang perang ibinigay ko sa'yo. Ganun katagal? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Naitanong ko lang. Natatarantang sagot pa ni Maribeth dahil ayaw niyang sumama ang loob ng lalaki. Baka umatras yon sa pagtulong sa kanya. Matapos maibigay ang pera at cellphone, ay umalis na ang binatang si Ramil. Si Maribeth naman ay naiyak na lang dahil nanumbalik sa kanya ang muntik nang mangyari sa kanya sa kamay ni Noli. Mabuti nilang at dumating si Ramil dahil kung hindi, siguradong isa na siyang biktima sa mga oras na yon. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na siya sa bahay nila Aling Gloria at nabigay ng bayad. Sabi naman ng matanda, maayos ka naman palang magbayad kapag may naniningil ng interes. Nagustuhan mo siguro, no? Ano, buhay pa ba si Noli? Hindi ko na nakita eh. Hindi na yun pinansin pa ni Maribeth at tinalikuran na ang matanda na halos hanggang tenga ang ngiti. Kinagabihan noon ay maagang pinaghapunan ni Maribeth ang kanyang baldadong ina. Saka din nila nasa higaan para makapagpahinga na ng maaga. Naligo na rin siya at nilinis ang sarili. Alam na niya ang mangyayari sa kanila ni Ramil sa gabing yon. Naisip niyang mas gugustuhin niya ang ganoon kaysa naman doon bumagsak sa kamay ng tiyuhin noon na si Mang Noli o kung sa sino pang ibang ipapadala sa kanya ni Aling Gloria. Pasado 8:00 ng gabi na makatanggap siya ng text kay Noli. Narito na ako sa may kalsada. Hindi na ako tutuloy sa amin. Pumunta ka na lang dito. Kulay gray ang kotse ko. Wika noon. Kaya dali-dali nang nagbihis si Maribeth at nagpunta sa karsada. Pagkatayo niya lang sa harapan ng kulay gray na kotse, ay agad nang bumukas ang bintana noon at nakasilip si Ramil. Pasok na, Marie. Bago pa tayo makita ng mama ko. Kaya agad nang pumasok ang dalaga. Dinala siya ng binatang si Ramil sa kulay pula at dilaw na gusali na walang bintana at kusina. Pagkarating roon ay sabi ni Ramil, huling tanong ko sa iyo to, Marie. Sigurado ka ba talagang handa ka rito? Aaminin ko sa iyo, Ramil, noong una ay hindi. Pero ngayon oo na, handa na ako. Mas gugustuhin kong isang katulad mo ang makakuha ng aking unang beses kaysa kung sinong lalaki pa at sa palitan iyong gagawin sa akin. At least ito, gusto kita at may tiwala ako sa iyo. Kaya ayos na sa akin to. Tila naluha naman ang lalaki sa sabi ni Marie. Teka, Ramil, may nasabi ba akong mali? Hindi, Marie. Hindi lang ako makapaniwala sa narinig ko. Alam mo bang bata pa tayo ay crush na kita? Hindi ko lang magawang masabi sa'yo dahil sa maling sitwasyon ng mga magulang natin. Gustong gusto kita, Marie. Will you marry me? Wika ng binata, sabay labas ng isang singsing na simple lang ang itsura, pero halata naman na totoong ginto yun.
Oo naman, may dahilan pa ba ako para tumanggi? Ibibigay ko na nga sa iyo tong gabing ito at bonus na sa akin kung mamahalin mo rin ako. Niyakap siya ng binata at agad nang ginawa ang kanilang napag-usapan na dapat mangyari sa lugar na yon. Kahit napaaga, ay masaya naman si Maribeth sa nangyari. Na-enjoy niya rin dahil hindi sa pilitan na nangyari ang lahat. Kinabukasan ay inihatid na siya ni Ramil pababalik sa kanilang bahay. Nagpatuloy ang buhay ni Maribeth, pero buwan-buwan siyang binibigyan ni Ramil ng pambayad na ibibigay sa kanyang ina para sa renta ng bahay at kaunting pasobra para sa pagkain at gamot ng kanyang ina. Lumipas ang 9 na buwan na nagpatuloy ang masayang relasyon. Imbes na sa ibang lugar pa sila magpunta, ay doon na lang din mismo sa bahay nila Maribeth ginagawa ng dalawa ang kanilang pagpaparamdam ng pagmamahal. Isang gabi noon ay sabi ni Ramil, "Be, magpaalam ka na sa amo mo sa karinderya bukas. Sa makalawa ay ililipat ko na kayo ng bahay ni mama mo. Doon na tayo titira sa bahay na hinuhulugan ko. Noong nakarang buwan lang yun na i-turn over sa akin, saka sinisimulan ko ng pagbili ng mga gamit pa isa-isa. Tapos ngayon ayos na kumpleto ng mga basic na gamit na kakailanganin natin doon. Kailangan mo nang makaalis dito, lalo at nabalitaan kong madalas na namang nariyan si Tito Noli sa amin. Baka kapag nakabatak na naman yon ay bigla ka nalang puntahan dito. Salamat, Bea. Hindi mo lang ako niligtas sa kapamahakan sa tito mo. Pati sa buong buhay namin ni mama mo ay nailigtas mo pa kami. Wala yun, Be. Sayang nga eh. Hindi ko na naabutan si ate mo pa. Sana kasama siyang nailigtas natin. Nasaan na ba siya? Hindi ko alam, Be, kung saan sa Masbate siya dinala ni Mang Celso. Sana nga lang ay nasa mabuting kalagayan siya doon. Malungkot na wika pa ni Marie. Makalipas ang 2 araw, ay dinala na ni Ramil ang mag-inang Loida at Maribeth sa bagong bahay na kanyang binili. Hindi niya naman ipinaalam sa kanyang nanay na may bago na siyang bahay, kaya ang alam noon ay nagrerenta pa rin siya ng 1 kwarto malapit sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Magmula noon ay naging matiwasay na ang naging buhay ni Maribeth sa piling ni Ramil. Sunod-sunod din ang kanilang naging mga anak hanggang sa umabot ng 4, 2 lalaki at 2 babae. Ayun my loves, isa na namang magandang kwento, pero mas lumuot ang ating natunghayan. Pero sa bandang huli ay naging happy ending rin naman. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento nating ito Maraming salamat my love sa inyong pakikinig. Magsama-sama tayong muli sa mga kwentong i-upload ko pa rito. Stay tuned lang my loves, walang bibitaw, abang-abang lang palagi. Take care and bye!